Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1141. So, may pag-asa ka bang maabot ang mga requirements ng pamilya ni Ate Yamo? Tanong ni Exi Mengjiao. Tumingin si Huang Feng kay Su Yamo at sinabing, "Syempre, tuloy-tuloy na ako ngayon sa pamumuhunan. Pagkatapos nito, magsasama-sama ako. Siguro hindi magtatagal para maabot ng kumpanya ko ang mga kinakailangan ng pamilya ni Yamo." Masayang tumango si Su Yamo. Bagamat hindi sinabi ni Huang Feng kung saan nanggaling ang pera, sinabi ni Huang Feng na walang problema, kaya walang problema. Dahil walang problema sa pera, tila hindi napakahirap para kay Huang Feng na abutin ang mga kinakailangan ng kanyang pamilya ngayong marami na itong pera. Tuwang-tuwa din si Tang Mazo. Kung mas malakas si Huang Feng, mas masaya siya. Sa ganitong paraan, kapag dumating ang oras, magiging mas madali para sa kanya ang paghawak ng mga bagay sa bahay. Napakaganda ng atmosphere sa hapagkainan. Hindi ito nagbago dahil sa pagdagdag ni Li Binyan. Bagamat muling naramdaman ni Exi Mengjiao na maaaring may something sa pagitan ni Huang Feng at Li Binyan, hindi nagsalita sina Su Yamo at Tang Mazo. Bilang isang tao na hindi masyadong malapit kay Huang Feng ngayon, mas hindi nararapat para sa kanya na magsabi ng kahit ano. Gayunpaman, hindi niya alam kung bakit, ngunit nang makita niyang ang bilang ng mga babae sa paligid ni Huang Feng ay tumaas ng paisa-isa, talagang nakaramdam siya ng kaunting hindi komportable sa kanyang puso. Originally, wala itong kinalaman sa kanya. Dapat ang sakit ng ulo ni Su Yamo at Tang Mazo. Gayunpaman, hindi maipaliwanag na hindi siya masaya sa kanyang puso. Habang patuloy niyang iniisip na si Huang Feng ay isang pervert, nakaramdam din siya ng kaunting depresyon. Sa katunayan, hindi lang si Exi Mengjiao ang nakaramdam ng kaunting panlulumo sa kanyang puso. Ganoon din ang naramdaman ni Li Binyan sa oras na ito. Sa katunayan, si Li Binyan, na mayroon ng magandang impresyon kay Huang Feng sa kanyang puso, ay hindi alam na si Huang Feng ay mayroon ng kasintahan. Bagamat malabo niyang nahulaan ito, hindi pa niya tinanong si Huang Feng, at hindi kailanman nagkusa si Huang Feng na pag-usapan ito. Ngayon, pagkatapos niyang pumunta dito, nalaman niyang may kasintahan na si Huang Feng, at nagsasama na sila. Ang ikinagulat niya ng kaunti ay mayroong higit sa isang tao na nakatira kasama si Huang Feng. Bukod dito, noong sila ay kumakain at nag-uusap, mayroong higit sa isang tao na kumilos ng malapit kay Huang Feng. Maging si Su Yamo, Tang Mazo, o Bai Xiaoro, sa pagitan nila ni Huang Feng, maging sa maliliit na detalye o ilang mga mata, ang relasyon nila ni Huang Feng ay tila hindi pangkaraniwan. Ito rin ang nagpagulo kay Li Binyan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Huang Feng at ng mga babaeng ito. Gayunpaman, bagamat siya ay naguguluhan, maliwanag na hindi nararapat na magtanong ng direkta sa gayong okasyon. Gayunpaman, anuman ang relasyon ni Huang Feng at ng mga babaeng ito ay isang katotohanan na si Huang Feng ay may kasintahan. Sa makatuwid, nakaramdam ng kaunting kapitan si Li Binyan sa kanyang puso. Si Huang Feng ang unang taong naakit niya mula noong bata pa siya. Gayunpaman, ang kanyang relasyon ay maaari lamang magtapos ng walang anumang mga resulta. Hindi pa ito opisyal na nagsimula, ngunit tila tapos na. Noong una, inakala ni Su Yamo na ang relasyon ni Huang Feng at Li Binyan ay ganoon din ang uri ng relasyon. Gayunpaman, pagkatapos ng isang panahon ng relasyon, nalaman niyang tila siya ay mali. Si Huang Feng ay walang uri ng lapit kay Li Binyan. Nang tumingin si Li Binyan kay Huang Feng, medyo pamilyar ang kanyang mga mata. Hindi ito gaanong naiiba sa paraan ng pagtingin niya kay Huang Feng. Dahil dito, medyo naunawaan ni Su Yamo ang kanyang puso. Dapat ay may magandang impresyon si Li Binyan kay Huang Feng, at maaaring walang ganoong uri ng magandang impresyon si Huang Feng kay Li Binyan. Siguro ginawa niya, pero tinago niya lang. Huang Feng, ang taong ito, ay talagang romantiko. Hindi ko alam kung gaano karaming tao ang masasaktan sa hinaharap. Napabuntong hininga si Su Yamo sa kanyang puso. Si Tang Mazo at Bai Xiaoro ay mas maunawain din. Tila nakita nilang dalawa ang bahagyang komplikadong relasyon ni Huang Feng at Li Binyan. Sa oras na ito, hindi magandang magsabi ng kahit ano.
Nang matapos kumain ng iilan ay pumunta na sila sa pinakataas na palapag. Ito ay isang magandang lugar upang tamasahin ang mga tanawin. Tila napakaganda ng panahon ngayong gabi, at nakikita nila ang mga bituin sa langit. Napakaganda ng mga bituin sa langit. Napakabuti kung mapupuntahan natin sila. Tumingin si Exi Mengzhou sa mga bituin sa langit at sinabi, "Anong makikita? Walang tao." Sinabi ni Huang Feng, "Gayunpaman, kung gusto mong pumunta at makita, hindi imposible." Hindi nagsisinungaling si Huang Feng. Mayroon siyang ganoong uri ng spaceship sa kanyang storage box. Hindi naging mahirap para sa kanya ang pumunta sa ibang planeta. Kaya lang ang presyo ay masyadong mahal, at ito ay ganap na hindi kailangan. Sa makatuwid, hindi naisip ni Huang Feng ang tungkol sa pagpapalitan. Bulsh Asterisk T. Inilibot ni Exi Mengzhou ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Tila, hindi siya naniwala sa mga salita ni Huang Feng. She just said it casually, kaya wala siyang pakialam. Sa halip, tumingin siya kay Li Bingyuan at sinabing, "Miss Bingyuan, nabalitaan ko na maglalabas ka ng bagong single. Kailan ito ipapalabas? Maaari ba nating pakinggan ito?" "Panipi, tawagin mo na lang ako sa pangalan ko." Nakangiting sabi ni Li Bingyuan, na kumpleto na ang recording ng single. Malapit na itong i-release. Kung gusto mo itong marinig, maaari ko na itong kantahin. Okay, masayang sabi ni Exi Mengzhou. Maging si Suyamo at ang iba pang mga babae ay nagpakita ng interesadong hitsura. Pagkatapos, tumingin si Li Bingyuan kay Huang Feng. Tapos, humimik siya ng mahina. Napakatahimik ng paligid. Tanging tunog ng pagkanta ni Li Bingyuan ang maririnig. Nang magsimulang kumanta si Li Bingyuan, labis na naakit ang mga babae sa kantang ito. Hindi lang dahil sa galing ni Li Bingyuan sa pagkanta, kundi higit sa lahat, dahil sa kahulugan sa likod ng kanta. Ramdam ng lahat ng babaeng naruroon ang emosyon ng babaeng lead sa kanta. Para silang babaeng lead sa kanta. Kaya, madali silang nabihag sa kanta. Pagkatapos kantahin ang kanta, si Suyamo at ang iba pang mga babae ay parang sinasadya o hindi sinasadya na tumingin kay Huang Feng. Maging si Exi Mengzhou ay hindi nagulat. Gayunpaman, pagkatapos tumingin kay Huang Feng, tila may napagtanto siya at mabilis na lumingon. Medyo namula ang mukha niya. "Sobrang ganda, Bingyuan, ang galing ng kanta mo. Naniniwala ako na magiging classic na kanta ang kantang ito," sabi ni Suyamo. "Salamat, sa tingin ko rin." Nakangiting sabi ni Li Bingyuan, "Siyempre, kung talagang magiging matagumpay ang kantang ito, ang kontribusyon ni Huang Feng ang magiging pinakamalaki." Medyo nalito si Tang Mazo. Hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin ni Li Bingyuan. Oo, ang kantang ito ay isinulat niya, at ang melody ay siya rin ang nag-compose. "Kinanta ko lang ito, kaya ang kontribusyon ni Huang Feng ay ang pinakamalaking," sabi ni Li Bingyuan. Ang kantang ito ay isinulat ni Huang Feng. Napatingin si Suyamo kay Huang Feng nang may pagtataka. "Huang Feng, hindi ko alam na mayroon kang ganoong kakayahan." Sa oras na ito, kahit si Exi Mengzhou ay walang pakialam sa pagiging mahiyain. Nagtataka siyang tumingin kay Huang Feng na parang hindi niya matatanggap ang katotohanan ito. Kabanata 1142, "Marami akong kakayahan, unti-unti mo silang malalaman sa hinaharap." Nakangiting sabi ni Huang Feng. Hindi nagulat si Bai Xiaoro. Si Huang Feng ay nakakuha ng maraming magagandang bagay noon. Sa kanyang opinyon, ang kantang ito ay maaaring nakuha sa pamamagitan ng espesyal na paraan. "Oh, sige, ipapakilala kita sa isang bagong miyembro ng pamilya natin." Sa oras na ito, biglang sinabi ni Huang Feng. "Ano?" tanong ni Suyamo. Akala niya ay ibabalik ni Huang Feng ang isang babae. Ngumiti si Huang Feng at pagkatapos ay sumipol. Pagkatapos, nakita ng mga babae ang isang malaking itim na anino na lumilipad patungo sa kanila. Sumigaw pa ang mga babaeng hindi handa. "Huwag kang matakot, hindi ka sasaktan ng Little Eagle." Hinayaan ni Huang Feng na huminto ang Little Eagle sa gitna ng pinakamataas na palapag at sinabi sa mga babae. "Huang Feng, ito ba ang iyong alaga? Anong uri ng ibon ito? Bakit napakalaki nito?" Tumingin si Exi Mengzhou kay Little Eagle at nagtanong. Talagang napakalaki ng kasalukuyang laki ng Little Eagle. Matapos masipsap ang dugo ng ika-9 na antas ng mahiwagang hayop, hindi lamang tumaas ang lakas nito, mabilis ding lumaki ang katawan nito.
Ngayon ay nakatayo sa lupa, ang taas nito ay higit sa 2 metro. Kung nakabukas ang 2 pakpak nito, siguradong 7 o 8 metro ang lapad nito. Hindi nakakagulat na sinabi ni Xi Mengzhou na ang laki nito. Isang ordinaryong agila lang. Sinabi ni Huang Feng, nga pala, hindi mo ba sinabi na gusto mong pumunta sa langit upang tumingin sa mga bituin? Baka makatulong sa'yo. Panipi, anong ibig mong sabihin? Tanong ni Xi Mengzhou. Gayunpaman, bago niya maintindihan ang nangyayari, naramdaman niya ang sarili na itinaas ng banayad na puwersa. Pagkatapos, napagtanto niyang nakaupo na siya sa likod ng napakalaking agila. Pagkatapos, nanginginig ang 2 pakpak ng agila, at lumilipad na ito. Natakot si Xi Mengzhou at napasigaw. Ang kanyang mga kamay ay walang kamalay-malay na yamakap sa leeg ng Little Eagle at sumigaw kay Huang Feng, Huang Feng, itigil mo ito. Okay lang, wala namang panganib. Nakangiting sabi ni Huang Feng, ngunit hindi niya sinasadya na tumigil ang Little Eagle. Hindi nagtagal, lumipad ng mataas at malayo ang Little Eagle kasama si Xi Mengzhou. Paunti-unting lumiliit ang boses ni Xi Mengzhou hanggang sa tuluyan na itong marinig. Magiging okay ba si Mengzhou? Tanong ni Su Yamo na may pag-aalala. Hindi, napakatalino ni Little Eagle, hindi nito hahayaang may mangyari sa kanya. Sabi ni Huang Feng. Ang dahilan kung bakit natagpuan ni Huang Feng ang Little Eagle ngayon ay dahil ayaw niyang manatili siya sa villa sa ibang universe. Ngayon na ang villa sa katotohanan ay sapat na malaki, walang problema upang ilagay ang Little Eagle dito. Ang isa pang problema ay ang kaligtasan ng villa. Dati, nang matagpuan siya dito ng pamilya Pang sa kabisera, nag-aalala pa rin si Huang Feng sa kaligtasan ni Su Yamo at ng iba pa. Bagamat mayroon ng Little White, mas ligtas na magkaroon ng Little Eagle na mag-iimbestiga sa himpapawid. Sa wakas, iniisip ni Huang Feng ang dahan-daang pagsasabi ng kanyang sikreto kay Su Yamo at sa iba pa. Siyempre, mas confidential na mga bagay, tiyak na sasabihin ni Huang Feng sa kanila ng dahan-dahan, at sa ngayon, sasabihin lang niya sa mga nagkumpirma ng kanyang relasyon sa kanya, tulad ni Su Yamo, Bai Xiaoro, at Tang Mozo. Ang Little Eagle ba ay iyong alaga? Tanong ni Tang Mozo. Oo, naiintindihan nito ang ating wika, mas matalino ito kaysa sa mga ordinaryong alagang hayop. Sabi ni Huang Feng. Naisip ni Bai Xiaoro si Little White. Ang katalinuhan ni Little White ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong alagang hayop, at ngayong si Huang Feng ay may Little Eagle sa kanyang tabi, walang kakaiba. Hindi nagtagal at bumalik ang munting agila. Pagkalapag sa lupa, pinababa nito si Xi Mengzhou. Sa oras na ito, wala nang takot si Xi Mengzhou mula noon. Excited pa niyang hinaplos ang mga balahibo ng munting agila at sinabing, napakamasunurin ng munting agila. Ate Yamo, umupo na kayong lahat at maglaro. Napakasaya, napakaganda ng tanawin sa langit, at napakamasunurin ng munting agila. Lumapit sa kanila si Xi Mengzhou at sinabing. Pagkatapos, tumingin siya kay Huang Feng ng may pag-asa at sinabing, Huang Feng, maaari ba akong madalas na umupo sa Little Eagle sa langit sa hinaharap? Oo, pero sa gabi lang pwede. Sa araw, magdudulot ito ng hindi kinakailangang gulo. Sabi ni Huang Feng. Alam niya na kung ang Little Eagle ay kilala ng mga tagalabas, magkakaroon ng ilang gulo. Alam ko, mabilis na tumanggo si Xi Mengzhou at sinabi. Pagkatapos nito, sa ilalim ng mahigpit na rekomendasyon ni Xi Mengzhou, si Su Yamo at ang iba pang mga babae ay umupo din sa likod ng sanggol na agila at naglaro sa kalangitan. Bukod dito, napakalawak ng likod ng sanggol na agila. Hindi naging problema para sa 3 o 4 na tao na umupo dito ng sabay-sabay. Dahil dito ay labis na nasasabik ang mga babae. Sinundan nilang lahat ang sanggol na agila upang maglaro sa kalangitan. Iyon ang unang pagkakataon na tumingin sila sa ibaba mula sa itaas ng kalangitan. Kahit na nakaupo sa isang eroplano, wala silang ganoong pakiramdam. Kaya naman, tuwang-tuwa ang lahat at naglaro hanggang sa huli na. Pagkatapos noon, pinalayas ni Huang Feng si Li Bingyan para sa iba pang mga babae, naghilamo sila at naghanda para matulog. Huang Feng, salamat. Napakasaya ko ngayong gabi. Sa kotse, sinabi ni Li Bingyan kay Huang Feng. Don't mention it. I originally planned to invite you out to eat. Buti na lang hindi ka napabayaang kumain dito, sabi ni Huang Feng. Why would I?
Mas masarap kumain dito. Tsaka si Ate Yamo and the others are very nice. Sabi ni Lee Bindian. Nang sabihin niya ito, tumingin si Lee Bindian kay Huang Feng at sinabing, Sister Yamo, girlfriend mo ba siya? Nang itanong niya ito, medyo kinakabahan pa rin si Lee Bindian sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi sinasadya ni Huang Feng na itago ito at sinabing, oo, si Yamo ang aking kasintahan. Paano si Sister Xiaoro at Sister Mazo? Tumingin ako sa kanila, tingnan mo sila, nag-aalangan na sabi ni Lee Bindian. Mukhang sobrang lapit nila sa akin. Ngumiti si Huang Feng at tinulungan si Lee Bindian na tapusin ang mga salitang hindi niya sinabi. Oo, tumango si Lee Bindian at sinabi. Sa totoo lang, pareho sila ni Yamo, sabi ni Huang Feng. Bagamat nahulaan na niya ito sa kanyang puso, nang marinig niya ang sagot mula kay Huang Feng, nabigla pa rin si Lee Bindian dahil ito ay talagang wala sa kanyang inaasahan. Si Huang Feng ay napakahusay, natural na hindi ito itatanggi ni Lee Bindian. Gayunpaman, naramdaman din niya ang isang uri ng marangal na aura mula kay Suyamo at sa iba pang mga babae. Malinaw, hindi rin karaniwan si Suyamo at ang iba pang mga babae. Bukod dito, mula sa kanilang pag-uusap, makikita na sila rin ay napakahusay na mga tao. At ang mga namumukod tanging tao ay talagang handang. Dahil dito ay medyo hindi katanggap-tanggap si Lee Bindian. Nagulat ka ba? Ngumiti si Huang Feng at walang ibang kahulugan, siguro dahil marami akong nagawang magagandang bagay sa nakaraang buhay ko. Sa buhay na ito, si Yamo at ang iba pa ay handang manatili sa tabi ko. Kabanata 1143, medyo nakakagulat, sina Sister Yamo at Sister Mazo ay napakahusay na tao, ngunit ngayon, sabi ni Lee Bindian. Sa oras na ito, nahirapan pa rin siyang tanggapin. Bagamat nabalitaan niyang maraming lalaki ang may mistress sa labas, palihim itong ginawa. Gayunpaman, pagdating kay Huang Feng, malinaw na hindi ito ganito. Malinaw na alam ni Suyamo at ng iba pang mga babae ang pag-iral ng isa't isa, at nakatira pa sila sa iisang bubong at nagkakasundo sa isa't isa. Dahil dito, nagpapasalamat si Lee Bindian sa pagbabago sa kanyang pangunawa. Oo, kaya feeling ko, medyo swerte din ako. Of course, from a certain point of view, I'm also quite a scumbag. Sabi ni Huang Feng. Siyempre, naiintindihan din niya ang damdamin ni Suyamo at ng iba pang mga babae. Bagamat pumayag silang lahat na manatili sa tabi niya, dapat umasa sila na sa puso lang niya sila sasamahan. Sobra lang kasi ang pagmamahal nila sa kanya kaya nangyari ang ganitong sitwasyon. Hindi, Kuya Huang, hindi ka isang hamak, hindi naman. Sabi ni Lee Bindian na may itsura. Kung gagawin ito ng ibang tao, tiyak na hahamakin niya sila ng husto. Ngunit ngayon, ang tao ay nagbago kay Huang Feng na nagligtas sa kanya ng ilang beses at ginawa siyang magkaroon ng magandang impresyon sa kanya. Nalaman niyang hindi niya talaga kayang tingnan siya ng masama. Ipinagtanggol pa niya si Huang Feng sa kanyang puso. Ito ay dahil si Huang Feng ay napakahusay na kaya niyang kumbonsihin si Suyamo at ang iba pa na sundan siya ng kusa, kahit na alam nilang mayroon na siyang ibang mga babae. Hehe, kahit alam kong hindi totoo ang sinabi mo, gusto pa rin kitang pasalamatan. Sabi ni Huang Feng. Naisip niya na ito ay si Lee Bindian na sadyang umaaliw sa kanya. Totoo ang sinabi ko. Binigyang diin ni Lee Bindian, matagal na akong nasa entertainment circle, at alam ko ang maraming bagay na nangyari sa circle na ito. Kaya, Brother Huang, kumpara sa mga taong iyon, talagang mas magaling ka. Si Lee Bindian at Huang Feng ay matagal nang magkakilala, kaya natural, alam niya kung anong uri ng tao si Huang Feng. Well, huwag na nating pag-usapan ito. Sa totoo lang ay ayaw masyadong pag-usapan ni Huang Feng ang tungkol sa bagay na ito, lalo na sa araw, ang mga salita ni Zheng Shuai sa kanya ay medyo hindi komportable kapag kaharap si Lee Bindian. Hindi niya namamalayan na mas pinag-isipan pa niya ito, kaya hindi siya naglakas loob na patuloy na sangkot ang kabilang partido sa isyong ito. Nare-record na ang bago mong kanta, pero hindi ka pa nakaka-relax. Sa mga oras na ito, baka medyo pagod ka. May pelikula. Inihanda ko na ang script at ang direktor. Ikaw ang gaganap na female lead. This movie will be the first movie of our company. Sinabi ni Huang Feng kay Lee Bindian, kapag natapos na ang pelikulang ito, hahayaan kitang magpahinga ng mabuti. Kung ganoon pwede mo ba akong samahan pagdating ng panahon? Tanong ni Lee Bindian na medyo kinakabahan.
Oo naman, hindi tinanggihan ni Huang Feng ang kahilingan ni Li Bingyuan. That's good. Kailan magsisimula ang pelikula? Tanong ni Li Bingyuan na may kasiyahan. Hanggat makakasama siya ni Huang Feng pagkatapos ng pelikula, lubos siyang nasisiyahan. Malapit na, sa loob ng linggong ito. Sabi ni Huang Feng. Sige, maghahanda ako ng maaga. Sabi ni Li Bingyuan. Matapos ipadala si Li Bingyuan pabalik sa kanyang silid, bumalik si Huang Feng sa kanyang vilya. Sa oras na ito, naisip ni Huang Feng na dapat ay natulog na ang mga babae, ngunit nakaupo pa rin sila sa sala. Naligo na ang lahat at nagpalit ng kanilang pijama. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong ni Huang Feng na may pagkalito. Hinihintay ka naming bumalik. Halika at maupo ka, sabi ni Suyamo. Bakit pakiramdam ko medyo kakaiba ang atmosphere? Bakit parang three-way hearing? Nakangiting sabi ni Huang Feng habang nakaupo sa sofa. Tama ang hula mo. Sinabi ni Xi Mengzhao, gustong tanungin ni Sister Yamo at ng iba pa tungkol sa relasyon ninyo ni Li Bingyuan. Si Su Yamo at ang iba pang mga babae ay walang sinabi, ngunit hindi nila pinabulaanan ang mga salita ni Xi Mengzhao. Sa halip, tinitigan nila si Huang Feng, naghihintay ng kanyang sagot. Malinaw, tama si Xi Mengzhao. Between me and Bingyuan, of course, we are friends. Nai-explain ko na sa iyo ang tungkol sa skandal sa kanya noon. Sinabi ni Huang Feng kay Su Yamo at sa iba pang mga babae. Gayunpaman, nakita namin ang paraan ng pagtingin ni Bingyuan sa iyo ngayon. Mukhang hindi ganoon kadali iyon. Nagpatuloy si Tang Mazo, bukod dito, sa pagkakaalam namin, pagkatapos umalis ni Bingyuan sa kanyang dating kumpanya, maraming veteranong kumpanya ng entertainment ang nag-imbita sa kanya na sumali sa kanila. Gayunpaman, tinanggihan niya silang lahat. Sa halip, sumali siya sa iyong bagong tatag na kumpanya na walang kahit kaunting impluensya. Ito ay tila nagpapaliwanag ng ilan sa mga problema. Anong ibig sabihin nito? Magkaibigan tayo. Inimbitahan ko muna siya, at pumayag naman siya for the sake of a friend. Tsaka hindi naman mas malala ang kumpanya ko kaysa sa mga lumang kumpanyang iyon. Tamang pagpipilian para sa kanya na pumunta sa kumpanya ko, sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, ang pagsali sa naturang bagong kumpanya ay isang malaking panganib kung tutuusin. Sinabi rin ni Bai Xiaoro, siya ay tumataas na ngayon sa kanyang karera. Hindi lahat ay maaaring maging kasing mapagpasyang gaya niya. Oo, tumango din si Xi Mengzhao at sinabing, she trusts you too much. Siguro dahil niligtas ko siya, sabi ni Huang Feng. Pagkatapos noon, sinabi sa kanila ni Huang Feng kung paano niya iniligtas si Li Bingyuan. Alam ni Su Yamo at ng iba pang mga babae na si Huang Feng ay miyembro ng National Security Agency. Alam nila na kailangan niyang magkaroon ng ilang misyon. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na ang unang misyon ni Huang Feng ay iligtas si Li Bingyuan. A hero saving a beauty. No wonder she is so fond of you. Nakangiting sabi ni Tang Mazo. Ganyan pala ang background ni Bingyuan. Sabi ni Su Yamo. Ang background ni Li Bingyuan ay hindi alam ng karamihan. Ngayon lang nalaman ni Su Yamo at ng iba pang mga babae ang tungkol dito mula kay Huang Feng. Matapos malaman ang background ni Li Bingyuan, tila nag-isip si Su Yamo. Sa palagay ko ay wala siyang uri ng pag-iisip na sinabi mo, sabi ni Huang Feng. Sa tingin ko ay hindi, sabi ni Tang Mazo, at ang iba pang mga babae ay may parehong ekspresyon. Ang mga babae ang pinakamahusay na nakakaintindi sa mga babae. At saka, si Miss Bingyuan ay mukhang hindi magaling magtago ng kanyang iniisip. Hindi kami sigurado kung mahal ka niya, ngunit tiyak na maganda ang kanyang impresyon sa iyo, sabi ni Su Yamo. Kabanata 1144, parang sikat na sikat pa ako. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Gayunpaman, ang tugon kay Huang Feng ay ilang pares ng mga supercilious na mata. Maging si Xi Mengzhao ay walang pagbubukod. Well, let's not talk about this. After all, I don't know what she thinks. Sinabi ni Huang Feng, may isang bagay na kailangan kong sabihin. Hindi ba pambansang araw na lang sa loob ng ilang araw? Tumawag ang kapatid ko at sinabing pupunta siya para maglaro. Sa oras na iyon, maaaring dito siya nakatira. Nako, bukod sa kanya, dalawa pa ang kaklase niya. Magkaklase silang lahat ng babae. Panipi, gustong lumapit ng kanyang kapatid na babae upang maglaro.
Dapat siyang tulungan ni Huang Feng na maghanda ng isang lugar na matutuluyan ng maaga. Gayunpaman, ayaw ni Huang Feng na tumira siya sa isang hotel sa labas. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi ligtas at maginhawa upang manirahan sa labas. Marami pa siyang bakanteng silid dito, na maaaring gamitin para sa kanyang ate at mga kaklase. Gayunpaman, bago ito, kailangan munang batiin ni Huang Feng si Suyamo at ang iba pang kababaihan. Dadating ba ang ate mo? Kailan siya darating? Hanggang kailan siya mananatili dito? Mayroon bang anumang kailangan nating ihanda ng maaga? Nakabahang sabi ni Suyamo matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng. Hindi lang si Suyamo, kundi pati na rin ang iba pang mga babae. Nakikita ni Huang Feng ang ilang kaba sa kanilang mga mukha. Sabi ko, anong ginagawa mo? Bakit ka kinakabahan? Nakangiting sabi ni Huang Feng, kaka-rating lang ng kapatid ko para manatili ng ilang araw. Hindi siya kakain ng tao. Napakabait niya. Gayunpaman, kulang kami ng kumot sa ibang mga silid. Mabibili namin ito sa 2 araw na ito. No problem. Ipaubaya mo na sa akin. Sabi ni Suyamo. Sa anumang kaso, siya na ngayon ang kasintahan ni Huang Feng. Kung walang aksidente, ipapakasal niya si Huang Feng sa hinaharap. Ngayon, ang kapatid ni Huang Feng ay ang kanyang magiging hipag. Ito ay dapat na isang magandang relasyon. Kung ganoon ay guguluhin kita. Sabi ni Huang Feng. Mabuti nang palayain si Suyamo. Pagkatapos ng lahat, naiintindihan ng mga babae ang mga babae. Alam niya kung ano ang bibilhin. Gayunpaman, ang kanyang kapatid na babae ay hindi magtatagal dito. Hindi niya dapat kailangan ng masyadong maraming bagay. Pagkatapos nun, nagsiuwian na ang lahat sa kani-kanilang kwarto. Sa gabi, muling nagnakaw si Huang Feng ng mga babae. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, dahil nandoon pa si Bai Xiaoro, nang lumabas si Huang Feng sa silid ni Suyamo, sa pagkakataong ito ay hindi na siya bumalik sa kanyang silid. Sa halip, pumunta siya sa silid ni Bai Xiaoro. Tila alam ni Bai Xiaoro na darating siya. Hindi siya nakatulog at hinintay siya. Huang Feng, ano ang tingin mo kay Li Bingyan? Nang matapos ang dalawa, humiga si Bai Xiaoro sa mga bisig ni Huang Feng at tinanong si Huang Feng ng tamad. Bakit mo natanong? Sabi ni Huang Feng habang hinahaplo si Bai Xiaoro. Kahit na si Bai Xiaoro ay nagsanay ng martial arts sa loob ng mahabang panahon, hindi ito nagkaroon ng masamang epekto sa kanyang balat. Hindi ito mukhang masyadong magaspang. Sa halip, ito ay makinis pa rin. Kung may nararamdaman ka para sa kanya, I suggest na tanggapin mo siya. Hindi tinanggihan ni Bai Xiaoro si Huang Feng. Sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata sa kasiyahan. Anyway, you already have enough women. It doesn't matter if you have one more. At saka, sa tingin ko parang may iisang intensyon si Yumo. Bakit? Medyo nagulat si Huang Feng. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang iniisip ni Bai Xiaoro at Suyamo. Siyempre, para sa ikabubuti mo. Binuksan ni Bai Xiaoro ang kanyang mga mata at inilibot ang kanyang mga mata kay Huang Feng. Pagkatapos, muli niyang ipinikit ang kanyang mga mata at mahinang sinabi, sa lugar na ito, napakahalaga ng mga relasyon. Kung hindi, gaano man kalaki ang kinikita mo, magiging parang duckweed ka na walang ugat, hindi matatag at nanganganib na masira anumang oras. Hindi lang ako, kundi si Yumo at ang iba pa ay naiintindihan din ito. Kaya, para sa kapakanan mo, sa tingin ko si Yumo ay magkakaroon ng kaparehong pag-iisip sa akin. Ibig mong sabihin parang marriage alliance. Kumunot ang noo ni Huang Feng at sinabing, kung gayon, ano ang pagkakaiba nito sa kaayusan ng pamilya ni Yumo? Ayokong may ibang bagay na lumitaw sa aking relasyon. Of course there's a difference. The reason why Yumo and the others' objection to their family's arrangement is because they didn't like what their family arranged for them. Kung ang pamilya nila ang nag-ayos na pakasalan kanila, sa tingin mo ba't utol sila? Sinabi ni Bai Xiaoro, kaya, hindi nila tinututulan ang alyansa ng kasal. Ito ay dahil ayaw nilang pakasalan ka. Gayunpaman, kung pareho kayong may gusto sa isa't isa, magkaiba ito. Kung gusto ninyo ni Bingyun ang isa't isa, wala namang masama sa pagsasama. Huminto si Bai Xiaoro at sinabing, syempre, ang bagay na ito ay nakasalalay pa rin sa inyong dalawa. Ang susi ay kung pareho kayong may gusto sa isa't isa. Bahagyang kumunat ang noo ni Huang Feng.
Hindi niya masabi ang nararamdaman niya kay Lee Bingyan. Gayunpaman, para sa napakahusay na batang babae tulad ni Lee Bingyan, nagkaroon ng magandang impresyon si Huang Feng sa kanya. Lalo na't nagpa siya si Huang Feng na huwag pakawalan ang mga babaeng nakapaligid sa kanya, hindi niya sinasadyang kontrolin ang kanyang nararamdaman. Napakadaling magkaroon ng magandang impresyon sa isang babae. Gayunpaman, hindi sigurado si Huang Feng kung ang magandang impresyon na ito ay isang simpleng pagpapahalaga lamang kay Lee Bingyan o kung gusto niya ito sa kanyang puso. Sa makatuwid, hindi nang ahas si Huang Feng na madaling ipahayag ang kanyang opinyon, pag-usapan natin ito mamaya. Baka napagkamalan ninyong lahat siya. Hindi niya ako gusto. Anyway, you can decide this matter yourself. Nang makitang ayaw na ni Huang Feng na pag-usapan ang bagay na ito, hindi na siya pinagpatuloy ni Bai Xiaoro. Pagkatapos noon ay nakatulog ang dalawa sa magkayakap. Kinabukasan, nakatanggap si Huang Feng ng tawag mula kay Guo Liang. Sinabi niya na ang party ay ngayong gabi at tinanong si Huang Feng kung may oras siya. Naisip ito ni Huang Feng at pumayag. Pagkatapos noon, pansamantala niyang kinalimutan ang bagay na ito dahil may mas importante pa siyang gagawin ngayon. Iyon ay, magsisimula na ngayon ang casting ni Director Feng. Bukod dito, ang lokasyon ng paghahagis ay nasa Jiangzhou. Nagplano si Huang Feng na pumunta at tingnan. Siyempre, hindi maglalaro si Huang Feng. Isasama niya si Zhu Zaiyu at ang iba pang mga babae. Nagpasya lang si Huang Feng sa babaeng lead, si Lee Bingyan. Nangako siyang hahayaan si Direk Feng na magdesisyon sa iba pang mga tungkulin. Sa makatuwid, kahit na gusto ni Huang Feng na lumahok si Zhu Zaiyu at ang iba pang mga babae sa pelikulang ito, kailangan pa rin nilang magsikap. Kung hindi sila mapili, makakalimutan na lang nila ito at maghintay sa susunod na pelikula. Pagkatapos ng lahat, ang unang pelikulang ito ay napakahalaga sa kumpanya. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi nang ahas na maging pabaya. Kabanata 1145, Kamusta ang paghahanda? Pumunta si Huang Feng sa Jiangzhou Academy of Arts upang kunin si Zhu Zaiyu at ang iba pang mga babae. After that, dumiretso na sila sa location ng audition. Sobrang kinakabahan ako. Kung tutuusin, wala kaming karanasan sa lugar na ito dati. Natatakot ako na hindi kami magpe-perform ng maayos, sabi ni Zhu Zaiyu, na nakaupo sa front passenger seat. Tama. Kinabahan ako na hindi ako nakatulog buong gabi. Si Director Feng Yan, isa sa pinakasikat na direktor sa bansa. Balita ko kapag gumagawa siya ng mga pelikula, sobrang higpit ng mga requirements niya. Hindi ko alam kung totoo o hindi, ani Hong Lee, na nakaupo sa likod. Huwag kang kabahan. Just perform as usual. Alam ko naman na wala kang experience. The main thing is that this movie is the first movie that our company invested in, so it's very important. I can't intervene too much. I can only let Director Feng decide. After that, kapag nasa right track na ang company natin, I will arrange for you to shoot some roles to increase your experience, ani Huang Feng. Sa katunayan, alam din ni Huang Feng na medyo mahirap para kay Zhu Zaiyu at sa iba pang mga babae na sumali sa audition. Hindi pa naman kasi nakakapagtapos ang apat na babae. Wala silang karanasan sa pag-arte noon, kaya hindi naging madali para sa kanila ang mapili. Sa makatuwid, matagal nang inihanda ni Huang Feng ang pag-iisip para sa mga babaeng ito na mab-go sa audition. Gayunpaman, wala siyang masyadong pakialam. Kahit na bumagsak sila sa audition, ito ay magiging isang mahalagang karanasan para sa kanila upang makita ang mundo. Kailangang malaman ng isang tao na kahit na ito ay isang audition, ito ay hindi isang bagay na maaaring salihan ng sinuman. At kung sila ay lalahok sa mas maraming audition, mas mahinahon nilang haharapin ang mga bagay na ito sa hinaharap. Bagamat tila walang pag-asa si Huang Feng para sa kanila, si Zhu Zaiyu ay lihim pa ring pinalakas ang loob ng kanyang puso. Siya ay nagtrabaho ng husto upang ayusin ang kanyang estado ng pag-iisip. Sa audition mamaya, dapat niyang gawin ang kanyang pinakamahusay at magsikap na hindi mapili. Kung siya ang papipiliin, tiyak na matutuwa si Huang Feng. Maya-maya, dumating na ang iilan sa kanila sa Spacetime Entertainment. Ngayon, ito ay mas masigla kaysa karaniwan. Marami ring reporters sa labas dahil alam na ng mga reporter na ito na nandoon si Director Feng para sa audition ngayon. Magsisimula na siyang mag-shooting ng bagong pelikula sa lalong madaling panahon.
Ang balitang ito ay nagpa-excite pa rin sa maraming reporters. After all, since the last movie, mahigit isang taon nang hindi umaarte si Direk Feng. Maraming mamumuhunan ang nagwagayway ng mga blankong tseke, na gustong anyayahan siyang kumilos bilang isang direktor. Hanggat handa siyang maging isang direktor, ang numero sa tseke ay maaaring isulat ng basta-basta. Gayunpaman, kahit na ganoon, hindi siya natinag at hindi gumawa ng kahit katiting na hakbang. Sa pagkakataong ito, tumanggap na talaga siya ng script ng walang sabi-sabi at biglang nag-anunsyo na magsisimula na siyang mag-shooting muli. Paanong hindi ito magpapasaya sa maraming reporters? Kasabay nito, na-curious din sila tungkol sa kumpanya na talagang nagawang akitin si Director Feng. Nang malaman nila ang pangalan ng kumpanya, mas nagulat sila. Spacetime Entertainment. Ang ilang mga salita, ang mga reporter na ito ay hindi pa ito narinig kalahating buwan na ang nakalipas. Gayunpaman, ang isang bagong tatag na kumpanya ay patuloy na gumagawa ng malalaking hakbang. Una, namumukod tangi ito sa kompetisyon ng maraming kumpanya ng entertainment at hindi inaasahang pumirma kay Lee Bindian, tulad ng isang A-lister. Pagkatapos, bago ganap na matuno ng lahat ang balitang ito, may isa pang nakakagulat na balita. Nagawa talaga nilang imbitahan si Direk Feng na mag-shoot ng unang pelikula ng kanilang kumpanya. Nalaglag ang panganang lahat. Ang dalawang bagay na ito lamang ay imposible para sa mga itinatag na kumpanya ng entertainment sa industriya ng entertainment. Gayunpaman, ang dating hindi kilalang kumpanyang ito ay talagang nagawang gawin ito. Kaya naman, sa kanilang mga puso, maraming reporter ang nag-iisip kung anong klaseng kakayahan mayroon ang boss ng kumpanya para talagang maisakatuparan ang dalawang bagay na ito sa napakaikling panahon. Nakapag-research ako tungkol sa Zheng Shuai na iyon. Ang kanyang ama ay isang ordinaryong negosyante lamang sa lalawigan ng Qing. Hindi man siya ang pinakamataas sa lalawigan ng Qing, lalo pa ang buong bansa. Paano siya nagkaroon ng napakaraming mukha at kakayahan? Nagtipon-tipon ang ilang mga mamamahayag at nag-usap. Tama, ang mayayamang pangalawang henerasyong tagapagmana na tulad niya ay nasa lahat ng dako. Paano niya nakumbinsi si Lee Bindian na sumali at nakumbinsi si Director Feng na maging direktor? Naguguluhan din ang isa pang reporter. Hehe, maaaring hindi mo alam ito, ngunit ayon sa aking pagsasaliksik, ang Spacetime Entertainment, na ito ay may higit sa isang boss. Na si Zheng Shuai ay ang boss lamang sa ibabaw. Ang tunay na amo ay ibang tao, sa oras na ito, mayabang na sabi ng isang medyo may edad na reporter. Sino ta? Mabilis na tanong ng ibang reporter. Ito ang unang pagkakataon na narinig nila ang balitang ito, ngunit wala silang kahit katiting na pagdududa dahil kung ang tunay na amo ay si Zheng Shuai, wala siyang masyadong mukha at kapangyarihan. Sa makatuwid, sa isipan ng mga reporter na ito, si Zheng Shuai ay mas malamang na maging isang pape sa ibabaw. Ang tunay na amo ay dapat ibang tao. Hindi ako sigurado tungkol doon. Sa pagkakataong ito, ang reporter na medyo proud pa sa kanyang sarili ay sinabing awkwardly, ilang araw na akong nag-imbestiga at nalaman kong napaka-misteryoso ng Big Boss. Madalang siyang pumunta sa kumpanya, kaya hanggang ngayon, hindi ko pa nalaman ang kanyang specific identity. Suck! Naiinis na sabi ng ibang reporters. Kung hindi nila alam ang partikular na pagkakakilanlan ng kabilang partido, kung gayon ang balitang ito ay hindi masyadong kapaki-pakinabang. Ang hindi alam ng mga reporter na ito ay habang pinag-uusapan nila kung sino ang big boss ng Spacetime Entertainment, ay napadaan lang sa kanila ang kausap nila. Gayunpaman, dahil hindi nila alam kung sino ito, hindi nila siya nakilala. Napakaraming tao ngayon, sabi ng isa sa mga kasama sa kwarto ni Zhu Zaiyu habang nakatingin sa mga tao sa paligid. Talagang napakaraming tao dito ngayon. Maliban sa mga reporter na nakakaalam ng balita, may mga naimbitahan din sa audition. Mayroon ding ilang mga tao na hindi nakatanggap ng imbitasyon sa audition ngunit nalaman ang tungkol sa balita sa pamamagitan ng kanilang sariling mga channel. Nandito silang lahat para subukan ang kanilang kapalaran. So, hindi maiiwasan na maraming tao dito. At ang eksenang ito ay lalong nagpakaba sa mga babae. Oy, hindi ba si Zhang Xiaohua iyon? Bakit nandito rin siya? Nandito rin ba siya para sa audition? Sa oras na ito, may sumigaw. Nandito rin si Mei Zi. At si Miao Li, nandito rin si Miao Li. Ang nakapalibot na mga tandang ay lumakas at lumakas.
na umaakit sa atensyon ni Huang Feng at ng iba pa. Pagkatapos, naunawaan ng iilan sa kanila ang dahilan ng mga tandang ito. Ito ay dahil ilang mas malalaking pangalan ang dumating sa pagkakataong ito. Ang mga ito ay lahat ng first-rate at second-rate na malalaking pangalan, at mayroon pang ang ilang sikat na batang aktor. Ngayon na ang lahat ng mga taong ito ay lumitaw dito, hindi nakakagulat na ang karamihan ay nagulat. Maging si Huang Feng ay medyo nagulat. Hindi niya inaasahan na napakaraming first-rate celebrities ang darating para sa audition this time. Tila hindi maliit ang impluwensya ni Director Feng, at ito ay sa ilalim ng mga pangyayari na inihayag ang unang babaeng lead. Kung hindi, mas marami pang darating. Kabanata 1146. Mei Zi, ang gwapo ni Mei Zi. Miao Li, mahal kita. Zhang Xiaohua, ikaw ang pinakamahusay. Sa paglabas ng mga celebrity na ito, tuwang-tuwa ang mga nakapaligid na fans na matagal nang naghihintay ng balita. Mas masigla ang eksena kaysa dati. Maging ang mga babae sa paligid ni Huang Feng ay mukhang kinakabahan sa oras na ito. Sige, pasok na rin tayo, sabi ni Huang Feng sa mga babae. Si Zhu Zaiyo ang unang nag-react. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kanyang puso ay mas hindi sigurado. Wala siyang gaanong karanasan at sobrang kinakabahan siya. Now that she saw that she was actually competing for a role with those big stars in the entertainment industry, mas lalo siyang nakaramdam ng kaba. Huwag kang kabahan, relax ka lang. Nakita ni Huang Feng ang pagbabago kay Zhu Zaiyo at inaliw siya nito. Hindi ako kinakabahan. Tumango si Zhu Zaiyo at sinabi. Siya nga ay medyo kinakabahan noong una, ngunit pagkatapos marinig ang ginhawa ni Huang Feng, agad siyang napahinga ng husto. Pagkatapos, isang grupo ng 5 tao ang pumasok sa kumpanya. Si Huang Feng ang boss dito, at si Zhu Zaiyo at ang iba pang mga babae ay bahagi rin ng kumpanya, kaya syempre. Walang problema kung gusto nilang pumasok. Pagkatapos nito, hinayaan ni Huang Feng na magpahinga muna si Zhu Zaiyo at ang iba pang mga babae at hintiyang magsimula ang audition. Samantala, pumunta sila ni Zheng Shuai sa isang conference room. Medyo nabago ang layout dito. Ito ang magiging audition site mamaya. Huang Feng, ito si Director Feng. Dinala ni Zheng Shuai si Huang Feng sa gilid ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki at sinabi. Sa katunayan, hindi na siya kailangang ipakilala ni Zheng Shuai. Kilala rin ni Huang Feng si Director Feng. Pagkatapos ng lahat, si Direk Feng ay isang tanyag na tao. Karaniwan siyang lumalabas sa TV at madalas na lumabas sa mga headline ng entertainment news. Director Feng, ito ang big boss ng aming kumpanya, si Huang Feng. Tinulungan din ni Zheng Shuai si Director Feng na ipakilala siya, pagkatapos ay idinagdag. Ang script na ibinigay ko sa iyo noon ay siya ang sumulat. Kumusta, Director Feng? Magalang na sabi ni Huang Feng. Tumango si Director Feng at nakipagkamay kay Huang Feng. Ikaw ba talaga ang sumulat ng script na yan? Makikitang may pagtataka at kawalan ng tiwala sa mga mata ni Director Feng. Kung tutuusin, hindi naman basta-basta kayang sumulat ng script, lalo na ang nasa kamay niya. Ito ay hindi isang bagay na maaaring isulat ng isang ordinaryong tao. Kung walang tunay na kakayahan at karanasan sa buhay, imposibleng magsulat ng ganoong script. Marahil si Huang Feng ay anak ng isang mayamang pamilya, ngunit malamang na hindi siya isang profesional na scriptwriter. Sa makatuwid, medyo nagulat pa rin siya na si Huang Feng ay nakapagsulat ng ganoong script. Yes, it's just a casual piece of work. Sorry for making you laugh, Director Feng. Sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, ganap niyang nagagawang ituring ang mga bagay sa ibang mga espasyo bilang kanyang sarili nang walang kahit katiting na pagkakasala. Anyway, ang ganitong bagay ay siya lang ang nakakaalam. Para sa mga tao sa mundong ito, ang mga script na iyon ay sarili nilang orihinal na mga gawa. Kahit na may naghinala dito, walang ebidensya. Kung iyon ay isang casual na piraso ng trabaho, kung gayon ang mga profesional na manunulat ng script ay dapat magbigti ng kanilang sarili. Nakangiting sabi ni Director Feng. Sa pagtingin sa kalmadong hitsura ni Huang Feng, tila hindi siya nagsisinungaling. Sa makatuwid, kahit na si Direk Feng ay may pagdududa sa kanyang puso, maaari lamang niyang tanggapin ang katotohanan ito. To be honest, kung hindi dahil sa script na ito, at kung talagang nagustuhan ko,
hindi ko tatanggapin ang imbitasyon ng kumpanya mo, dirdiretsong sabi ni Director Feng. Direktang sabi ni Director Feng. Sa katunayan, nagplano siyang magpahinga muna saglit bago maghanap ng angkop na script na kukunan. This time, maaga siyang bumalik sa trabaho dahil nagustuhan niya ang script na ito. Natatakot siya na kung makaligtaan niya ito, mahirap makahanap ng isa pang script na nagpakilos sa kanya ng ganito. I hope to have a good cooperation with Director Feng. Kung may kailangan kayo ng tulong, don't hesitate to ask. Sabi ni Huang Feng kay Director Feng. Tungkol sa prangka ni Director Feng, hindi naramdaman ni Huang Feng na may mali dito, ni hindi siya nakaramdam ng kalungkutan. Ang isang direktor ng kanyang katayuan ay hindi magagalaw ng pera. Ngayon, ang tanging bagay na makapagpapakilo sa kanya ay isang script. Sa makatuwid, nang sabihin iyon ni Director Feng, hindi nakaramdam ng kahit katiting na galit si Huang Feng. Tumango si Director Feng at sinabing, isa lang ang kondisyon ko. Nabanggit ko na ito dati, at iyon ay, sa panahon ng shooting, makikinig ka lang sa akin. Hindi mo ako pwedeng utusan at pakialaman ang trabaho ko. Dahil ito ang unang pagkakataon na nagtatrabaho siya sa Space-Time Entertainment, naramdaman ni Director Feng na kailangang gawing malinaw ang mga bagay ng maaga. Sa ganitong paraan, sa hinaharap na mga pakikipagtulungan, ang magkabilang panig ay maaaring magtulungan ng masaya ng walang anumang hindi pagkakaunawaan. Dahil pinili namin si Director Feng, malaki ang tiwala namin sa iyo. Natural, hindi kami makikialam sa iyong trabaho. Sabi ni Huang Feng. Siya at si Zheng Shuai ay halatang hindi magaling sa paggawa ng pelikula, kaya natural, hindi sila gagawa ng isang bagay na masipag at walang gantimpala. Matapos marinig ang mga salita ni Huang Feng, tumango si Director Feng ng may kasiyahan. Napakaganda ng ugali ni Huang Feng. Kahit na siya ay isang sikat na direktor, ang ilang mga mamumuhunan ay nagustuhan na utusan siya sa paligid kapag siya ay gumagawa ng pelikula, na ikinalulungkot niya. Ngayon na si Huang Feng ay may malinaw na saloobin, natural na siya ay napakasaya. Pagkatapos nito, opisyal na nagsimula ang audition. Si Huang Feng at Zheng Shuai ay parehong umalis upang ipakita ang kanilang saloobin. Hindi sila nagsinungaling sa kabilang partido noon. Ayon kay Director Feng, aabutin ng hindi bababa sa 3 araw ang audition dahil hindi agad makakapag-audition ang ilang celebrities na inimbitahan niya dahil sa kanilang mga schedule, kaya mas matagal pa. Sobrang pinahahalagahan din ni Direk Feng ang pelikulang ito. Ayon sa mga role sa script, nagpadala siya ng audition invitations sa maraming celebrities. Napakataas pa rin ang status ni Director Feng sa entertainment industry, kaya karamihan sa mga celebrity na nakatanggap ng mga imbitasyon ay darating para sa audition. Sa ganitong paraan, magtatagal ito ng mas maraming oras. Kumusta ang production ng single ng Frozen Cloud? Tanong ni Huang Feng at Zheng Shuai nang dumating sila sa kanilang opisina. Ang gawaing post-production ay patuloy pa rin. Tinatansya ko na ito ay gagawin sa loob ng 2 araw. Nakipag-ugnayan na ako sa kumpanya ng CD at planong mag-print ng 50,000 kopya sa maagang yugto, sabi ni Zheng Shuai. 50,000 kopya, napakaliit niyan, diretsong sabi ni Huang Feng. Masyadong maliit, sinabi ni Zheng Shuai, ngunit ayon sa aking pagsasaliksik, sa nakalipas na 2 taon, nang ang isang mang-aawit ay naglabas ng isang single, 10 hanggang 20,000 kopya lamang ang naibenta sa isang buwan. Ngayon, maraming tao ang pinipiling makinig ng mga kanta online. Alam ko yan, pero kulang pa ang 50,000 copies. Sabi ni Huang Feng. Siyempre, alam niya na parami ng parami ang gustong makinig ng mga kanta online sa halip na bumili ng mga record. Gayunpaman, tiwala si Huang Feng sa single ni Li Bingyuan. Hindi lamang ang bilang ng mga panunood online, kundi pati na rin ang mga benta ng record ay hindi magiging masama. Pagkatapos ng lahat, ang mga klasikong kanta ay nagkakahalaga ng pagkolekta, at ang mga mahilig mangolekta ay magiging napakasaya na bumili ng isang record. Kabanata 1147. Kung gayon ilan sa tingin mo ang angkop? Tanong ni Zheng Shuai. Magsimula tayo sa 500,000 kopya. Dagdag pa rito, paghandaan ang kabilang panig. Magdadagdag pa tayo ng mga kopya anumang oras. Nag-isip sandali si Huang Feng at sinabi. Bagamat tiwala siya sa record ni Li Bingyuan, hindi niya alam ang aktwal na sitwasyon. Kaya, sa wakas ay pumili siya ng 500,000 kopya.
Kahit na hindi nila ito maibenta, hindi sila masyadong malulugi. 500,000 kopya. Sobra na diba? Tanong ni Zing Shuai. Bago ito, siya ay nag-imbestiga sa record sales market. Napakahusay na magbenta ng 20,000 kopya sa isang buwan. Pagkatapos ng lahat, ito ay napakamaginhawa upang makinig ng mga kanta online. Bukod dito, maraming mga pirated na kopya. Kaya, nagpasya siyang gumawa ng 50,000 kopya sa simula. Naramdaman na niya na medyo sobra na. Iyon ay dahil naramdaman din niyang maganda ang kanta. Kung hindi, ang bilang ay magiging mas kaunti. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zing Shuai na si Huang Feng ay sobrang kumpiyansa sa kantang ito. Nadagdagan niya ang bilang ng 10 beses sa isang iglap. Not much. Believe me, baka hindi sapat ang bilang na ito. Sinabi ni Huang Feng, "Oh tama, malapit nang mag-shoot si Binyan. Bago siya umalis, hahayaan ko siyang i-record ang English version. Dapat kang maghanda, hindi masama ang Ingles ni Li Binyan." Malaki ang tiwala ni Huang Feng sa ganitong uri ng single. Kaya, ang kanyang target ay hindi lamang ang domestic market, kundi pati na rin ang foreign market. Bukod dito, noong una niyang nakuha ang kantang ito, mayroong ilang mga bersyon. Kaya, walang problema sa pagpapalabas ng English version. "Sige, ako na mag-aayos," sabi ni Zing Shuai. Bagamat naramdaman niyang napakalaking hakbang pasulong ni Huang Feng, hindi siya tumutol. Kung tutuusin, kakatatag pa lang nila, at hindi pa sila nakakakuha ng matatag na posisyon sa bansa, ngunit nakatutok na si Huang Feng sa mga banyagang bansa. Gayunpaman, hindi nagtaas ng anumang pagtutol si Zing Shuai, dahil gusto rin niyang lumabas at subukan. Kahit na siya ay nabigo, ito ay hindi masyadong malaking kawalan. At saka, si Huang Feng, ang big boss, ay sumang-ayon, kaya tiyak na hindi siya tatutol. Pagkatapos nito, nakipag-usap si Huang Feng kay Zing Shuai tungkol sa pag-unlad ng kumpanya. Dahil baka mag-abroad siya ng ilang araw, hindi niya alam kung kailan siya babalik. Sa pagkakataong ito, susuriin niya ang merkado ng kotse at ipakilala ang linya ng produksyon. Maaaring tumagal ng ilang araw. Sa sandaling ito, may kumatok sa pinto ng opisina. Pumunta si Zing Shuai upang buksan ang pinto, at ang pumasok ay si Zhu Zaiyu, na may nasasabik sa kanyang mukha. "Huang Feng, nakapasa ako. Nakapasa ako sa audition." Sa sandaling pumasok si Zhu Zaiyu, sumugod siya kay Huang Feng at sumigaw sa gulat. Nang makita ang eksenang ito, sinasadya ni Zing Shuai na lumabas ng opisina at isinara ang pinto. Gayunpaman, bago siya umalis, kumandat siya kay Huang Feng. Sa oras na ito, walang pakialam si Huang Feng kay Zing Shuai. Direktang sumugod si Zhu Zaiyu sa kanya. Binuksan ni Huang Feng ang kanyang mga braso at niyakap si Zhu Zaiyu. "Huang Feng, nakapasa ako." Tumango si Director Feng, tuwang-tuwang sabi ni Zhu Zaiyu sa mga bisig ni Huang Feng. Nagulat si Zhu Zaiyu nang makapasa sa audition sa pagkakataong ito. Kung tutuusin, kahit na hindi siya nag-audition para sa lead role at hindi man lang na-consider na isang mahalagang supporting role, medyo marami pa rin ang dumating sa audition sa pagkakataong ito. Maging ang role kung saan siya nag-audition ay nakakuha ng mata ng maraming tao. Sa kanila, walang kakulangan ng mga tao na mayroon ng maraming karanasan sa pag-arte, pati na rin ang mga taong may ilang kasikatan. Kaya naman, natural na masayang-masaya si Zhu Zaiyu na makapasa sa audition sa ilalim ng ganoong mga pangyayari. Bukod dito, ito ang kanyang unang pagkakataon na umarte sa isang pelikula. Ito ang unang papel sa kanyang buhay. Bukod dito, ang papel na ito ay hindi nakuha ni Huang Feng sa pamamagitan ng pinto sa likod. Lalo siyang natuwa. "Zaiyu, ang galing mo. Congratulations." Masayang sabi din ni Huang Feng. Sa katunayan, sa pagkakataong ito, hindi niya masyadong pinag-isipan si Zhu Zaiyu at ang iba pang mga babae. Kung tutuusin, wala silang gaanong karanasan. Bukod dito, ang direktor sa pagkakataong ito ay isang kilalang direktor at ang mga kinakailangan ay napakahigpit. Sa makatuwid, iniisip na ni Huang Feng kung paano niya dapat aliwin si Zhu Zaiyu kung hindi siya makapasa. Hindi niya akalain na ang dalagang ito ay may kaya at pumasa sa sarili nitong lakas. Bagamat hindi ito mahalagang papel, napakasaya pa rin ni Huang Feng para sa kanya. Itinaas ni Zhu Zaiyu ang kanyang ulo at hinalikan si Huang Feng sa bibig. Sinabi niya, "Huang Feng, salamat. Bakit ka nagpapasalamat sa akin?
Wala akong ginawa. Ito ang resulta ng sarili mong pagsisikap, nakangiting sabi ni Huang Feng. Siyempre, kung gusto mo lang akong halikan, hindi ako tatutol. Nang marinig ni Zhu Zaiyo ang mga salita ni Huang Feng, bahagyang namula ang kanyang mukha. Ang sabi niya, kung hindi mo ako hinikayat at binigyan ng pagkakataong ito, hindi ako magtatagumpay. Minsan, ang isang casual na salita mula sa taong pinapahalagahan mo ay maaaring magbigay sa iyo ng malaking paghihikayat. Si Zhu Zaiyo ay labis na nagmamalasakit kay Huang Feng, kaya ang mga salita ng aliw ni Huang Feng ay lubhang kapaki-pakinabang. Bukod dito, ayaw ni Zhu Zaiyo na bigyan si Huang Feng. Kaya naman, kaya niyang gumanap ng husto ngayon. Gumanap pa siya ng medyo mas mahusay kaysa sa karaniwan upang makuha ang papel na ito. Sa makatuwid, sa opinyon ni Zhu Zaiyo, maaari siyang makapasa dahil kay Huang Feng. Well, yan lang ang sarili mong kakayahan. It has little to do with me. Nakangiting sabi ni Huang Feng, gayunpaman, kung makapasa ka sa audition, aalis ka kasama ng crew. May problema ba sa iyong paaralan? Walang problema, sabi ni Zhu Zaiyo. Sinabi ni Zhu Zaiyo, ito na ang huling taon. Hinihikayat din ng paaralan ang lahat na lumabas at maghanap ng trabaho. Tumango si Huang Feng. Bagamat hindi siya major in art, ang huling taon niya ay talagang internship. Siyempre, kailangan pa niyang paghandaan ang kanyang graduation thesis. Hindi nagtagal, dumating ang balita mula sa tatlong kasama ni Zhu Zaiyo. Gayunpaman, hindi sila kasing swerte ni Zhu Zaiyo. Lahat sila ay nabigo. Gayunpaman, kahit na medyo nabigo sila, hindi sila masyadong nasaraan ng loob. Kung tutuusin, bago sila dumating, lalo na nang makita ang napakaraming celebrities na darating para sa audition, handa na silang bumagsak. Kaya naman, nang malaman nilang nakapasa si Zhu Zaiyo sa audition, natuwa din sila para kay Zhu Zaiyo. Lahat sila ay sumisigaw kay Zhu Zaiyo na ipagdiwang sila sa isang pagkain upang ipagdiwang. Hindi tumanggi si Zhu Zaiyo. Tinanong niya si Huang Feng kung may oras siyang sumama. Naisip ito ni Huang Feng at tumanggi dahil may party din siya ngayong gabi. Nangako na siya kay Guo Liang, at malamang na sinabi ni Guo Liang sa taong nag-organisa ng party na ito. Sa makatuwid, hindi makaligtaan ni Huang Feng ang appointment. Medyo nadismaya si Zhu Zaiyo na hindi makapunta si Huang Feng. Gayunpaman, matapos marinig ang paliwanag ni Huang Feng, gumaan ang loob niya. Pagkatapos ng lahat, nagkaroon muna ng appointment si Huang Feng sa iba. Hindi niya mapapalampas si Huang Feng sa appointment. Para kay Zhu Zaiyo at sa iba pang tatlong babae, tapos na ang audition. Gayunpaman, para kay Director Feng, ito ay simula pa lamang. May mga inimbito pa rin siya na hindi pa dumarating. Ang mga tungkulin na nakumpirma ngayon, maliban kay Li Bindian, ay hindi masyadong mahalagang mga tungkulin tulad ni Zhu Zaiyo. Kabanata 1148. Sa tanghali, inimbitahan ni Huang Feng at Zheng Shuai si Director Feng para sa tanghalian. Dumalo rin sina Li Bindian at Zhu Zaiyo. Dahil sa presensya ni Huang Feng, sina Li Bindian at Zhu Zaiyo ay hindi nakaramdam ng hindi pagkakasundo. Alam nila na hindi hahayaan ni Huang Feng na magdusa sila ng pagkawala. Bukod dito, napakaganda ng reputasyon ni Director Feng sa industriya. Buti na lang nakadalo ang dalawang babae sa ganoong kainan. Ngayon lang nalaman ni Director Feng na si Zhu Zaiyo ay isa ring artista sa ilalim ng kumpanya ni Huang Feng. Bukod dito, nagkaroon siya ng magandang personal na relasyon kay Huang Feng na nagpasaya kay Director Feng. Pagkatapos ng lahat, hindi pinilit ni Huang Feng si Zhu Zaiyo na sumali sa crew dahil sa relasyon nila ni Zhu Zaiyo. Sumali si Zhu Zaiyo dahil sa kanyang pag-aproba. Sa makatuwid, napakaganda ng impresyon ni Director Feng kina Huang Feng at Zhu Zaiyo. Para kay Li Bindian, nakatrabaho na siya ni Director Feng dati. Likas na nagustuhan niya ang isang magaling, sikat, at magaan na artista tulad ni Li Bindian. Bilang karagdagan, kasama si Zheng Shuai, na mahusay sa pagsasaayos ng kapaligiran, naging maayos ang pagkain na ito. Napakaganda ng kapaligiran sa buong proseso. Nagkaroon din ng maliit na episode, iyon ay, ang alak na inihain ni Huang Feng kay Director Feng ay ang limitadong supply ng Immortal Brew. Si Direk Feng ay isang taong mahilig uminom, kaya nagustuhan niya ang alak na ito sa sandaling nainom niya ito. Nang malaman niya na ang alak na ito ay ginawa sa pabrika ni Huang Feng at hindi ibinebenta sa publiko,
medyo napahiya si Director Feng at humingi ng ilang bote kay Huang Feng. Siyempre, hindi tatanggi si Huang Feng. Ang ganitong uri ng limitadong produksyon na Immortal Brew ay sinadya upang maging isang regalo sa iba at upang aliwin ang mga bisita. Ang pagbibigay nito kay Director Feng ay walang problema. Hindi man hiningi ni Director Feng, ibibigay pa rin niya ito sa kanya. Pagkatapos ng isang maliit na episode, bumuti ang impresyon ni Director Feng kay Huang Feng. Bukod dito, ipinangako niya kay Huang Feng na pagkatapos na gampanan ni Zhu Zaiyo ang kanyang papel, hindi na niya kailangang magmadaling umalis sa set. Maaari niyang patuloy na sundan at makita kung paano kumilos ang iba. Matutulungan din niya itong sagutin ang kanyang mga pagdududa. Ang pangako ni Director Feng ay nagpasigla kay Huang Feng at Zhu Zaiyo. Pagkatapos ng lahat, ito ang unang pagkakataong umarte ni Zhu Zaiyo, kaya tiyak na kulang siya sa karanasan. And this time, dahil si Director Feng ang nagdidirect, siguradong may mga veteranong artista sa crew. Sa kasong ito, mas makakapanood si Zhu Zaiyo at mas makakapagmasid. Siguradong mapapabuti nito ng husto ang kanyang kakayahan sa pag-arte. Bukod dito, sinabi rin ni Director Feng na personal niyang gagabayan si Zhu Zaiyo, na mas bihira. Si Direk Feng ay nagdirect ng hindi mabilang na mga pelikula at medyo may karanasan. Kahit na ang mga first tier at second tier na aktor ay mahihirapang makuha ang kanyang gabay, lalo pa ang isang bagong dating na tulad ni Zhu Zaiyo. Ito ay mas bihira pa. Sa makatuwid, ang pangako ni Director Feng ay talagang napakahalaga kay Zhu Zaiyo. Malaking tulong ito sa kanyang pag-unlad sa hinaharap. Matapos magsaya ang mga bisita at ang host, sa wakas ay natapos na rin ang pagkain. Gayunpaman, para kay Huang Feng at sa iba pang kababaihan, ang pagkain ay masasabing napakakasiya siya. Sa hapon, sinamahan ni Huang Feng si Li Bingyuan upang i-record ang English na bersyon ng Heartbeat. Noong una, gustong hayaan ni Huang Feng na maghintay at mag-record si Li Bingyuan bago umalis. Gayunpaman, sinabi ni Li Bingyuan na nasa mabuting kalagayan siya ngayon, kaya iminungkahi niyang mag-record ngayon. Gayunpaman, ang tanging kahilingan niya ay naruroon din si Huang Feng. Siyempre, hindi tinanggihan ni Huang Feng ang kahilingan ni Li Bingyuan. Bagamat hindi niya ito masyadong naiintindihan, sinamahan pa rin niya si Li Bingyuan sa pag-record ng single. Si Li Bingyuan lang ang nakakaalam na kapag kinanta niya ang kanta, hanggat nakita niya si Huang Feng, magagawa niyang ganap na maitanghal ang kanta. Ito ay dahil kapag nakita niya si Huang Feng, dadalhin niya ang kanyang sarili at si Huang Feng sa kanta. Magiging mas emosyonal ang kanta, at hindi basta pagpapakitang tao at pagdaing ng walang dahilan. Napakakinas ng recording ni Li Bingyuan sa pagkakataong ito. Bagamat hindi ito Mandarin, ngunit Ingles, walang gaanong mga hadlang. Naramdaman din ni Huang Feng na napakadalisay ng kanyang pagbigkas. Pagkatapos ng recording, parehong umalis sina Huang Feng at Zhu Zaiyo. Naiwan lamang ang sound recordist na kinuha ni Zheng Shuai na may mataas na sweldo para gawin ang post-production work. Si Zhu Zaiyo din ba ang babae mo? Sa pagbabalik, biglang tinanong ni Li Bingyuan si Huang Feng. Oo, si Huang Feng ay natigilan noong una. Hindi niya inaasahan na biglang itatanong ni Li Bingyuan ang tanong na ito. Gayunpaman, nang mag-react siya, hindi niya ito itinanggi. Ito ay dahil alam na ni Li Bingyuan na mayroon siyang ilang babae. Ngayong alam niyang mayroon pa siyang isa, hindi na mahalaga. Oo naman, pagkatapos marinig ni Li Bingyuan ang mga salita ni Huang Feng, hindi na siya nagsalita. Sa halip, tumango siya at diretsyong naglakad. Dahil dito, medyo nalito si Huang Feng. Hindi niya alam ang ibig sabihin ni Li Bingyuan. Gayunpaman, malinaw na walang intensyon si Li Bingyuan na sabihin kay Huang Feng. Pagkabalik ng dalawa sa office hall, humiwalay sila kay Huang Feng. Naisip ito ni Huang Feng at naramdaman niyang wala siyang magagawa kung mananatili siya rito. Kaya naman, nagpaalam siya kay Zheng Shuai at naunang umalis. Pagkatapos umalis sa Spacetime Entertainment, diretsyong sumugod si Huang Feng sa pabrika sa mga suburb. Kung tutuusin, matagal na itong walang laman. Sa makatuwid, bago makapasok ang linya ng produksyon ng sasakyan ni Huang Feng, dapat itong linisin muna. Pagkatapos, kailangan ng ilang kinakailangang pagbabago bago mailagay ang linya ng produksyon ng sasakyan. Ngayon, nililinis ang lugar na ito. Nakipag-ugnayan si Huang Feng sa ilang kawani ng paglilinis kahapon.
Sa mga sumunod na araw, isinagawa ang komprehensibong paglilinis ng lugar na ito. Dahil matagal nang hindi nagagamit ang lugar na ito, hindi ito nalilinis sa maikling panahon. Young Master, nandito ka na. Nang kara-rating lang ni Huang Feng, isang tao ang tumakbo at yumuko sa kanya. Tumango si Huang Feng. Pagkatapos nito, sa ilalim ng gabay ng tao, pumasok siya sa lugar ng pabrika. Ang taong ito ay isang alipin na ipinagpalit ni Huang Feng. May kakayahan pa siya sa negosyo. Binalak ni Huang Feng na ibigay ang lugar na ito sa kanya sa hinaharap. Bukod dito, bilang karagdagan sa taong ito, binalak din ni Huang Feng na gumastos ng kaunting pera upang ipagpalit sa ilang mahuhusay na tao sa negosyo. Kung tutuusin, palaki ng palaki ang negosyo niya. Hindi maiiwasan na kailangan niya ng mga katulong sa paligid niya. Sa mga tuntunin ng mga koneksyon, wala siyang kalamangan. Sa makatuwid, ang pinakamahusay na paraan ay ang palitan ng ilang alipin sa lugar na ito sa pamamagitan ng storage box. Kamusta ang paglilinis dito? Tanong ni Huang Feng habang naglalakad. Mga 1/3 pa lang nito ang nalinas. Sumagot ang alipin, sa karagdagan, kapag naghahanap ng isang tao na baguhin ang pabrika, nakipag-ugnayan din ako sa kanila. Ngunit kailangan kong maghintay hanggang sa matukoy ang sukat at estilo ng linya ng produksyon bago maisigawa ang panghuling pagbabago. Kabanata 1149. Tumango si Huang Feng. Tila kailangan niyang tukuyin ang oras upang pumunta sa ibang bansa sa lalong madaling panahon upang makita ang linya ng produksyon. Gayunpaman, nangako na si Huang Feng kay Secretary Tan noon na tutulungan niya ang kanyang kamag-anak na anorexic na magluto, kaya hindi magandang umalis ngayon. Kung nakipag-ugnayan sa kanya si Secretary Tan noong nag-abroad pa lang siya, at wala siya doon, malamang iisipin ni Secretary Tan na niloloko niya siya. Aayusin ko ang linya ng produksyon sa lalong madaling panahon. Maaari mo munang gawin ang ilang paunang pagwawasto, sabi ni Huang Feng. Nakuha ko, Young Master. Pagkatapos nito, naglakad-lakad si Huang Feng sa pabrika at nakita ang mga kawani ng paglilinis na nagtatrabaho ng husto. Buhay na buhay ang pabrika dahil wala dito, kaya walang makita pansamantala. Gayunpaman, ang geographical na lokasyon dito ay hindi walang mga benepisyo nito. At least medyo maganda ang environment dito. Tama, aayusin ko ang pagtatayo ng dormitoryo dito. Makikita mo kung saan ang angkop, sabi ni Huang Feng. Ang isang pabrika ng paggawa ng kotse ay dapat magkaroon ng maraming empleyado. Posibleng magkaroon ng libo-libo o kahit 10,000 tao. Sa napakaraming tao, talagang gusto ni Huang Feng na magtayo ng dormitoryo. Bagamat maaaring hindi nito kayang tumanggap ng napakaraming tao, at least malulutas nito ang problema sa tirahan ng ilang tao. Okay, pagkaraan ng ilang sandali na manatili sa pabrika, muling sumugod si Huang Feng sa lungsod dahil may appointment siya sa may-ari ng construction company para pag-usapan ang pagtatayo ng headquarters building ngayong hapon. Ayon sa impormasyong ibinunyag kay Huang Feng ni Secretary Zhang, may mga koneksyon din ang may-ari ng construction company. Kung hindi, imposibleng makakuha ng napakaraming pabrika mula sa kanila. Gayunpaman, kahit na ang kumpanya ng may-ari ay malakas pa rin, at walang mga problema sa kalidad sa mga gusaling itinayo. Sa makatuwid, inirekomenda ni Secretary Zhang ang may-ari kay Huang Feng. Nakilala rin ni Huang Feng ang may-ari sa isang coffee shop. Ang apelyido ng may-ari ay Liu. Bago dumating si Boss Liu upang makita si Huang Feng, alam niya talaga ang pagkakakilanlan ni Huang Feng mula kay Secretary Zhang. Bagamat mayroon siyang ilang koneksyon, si Huang Feng sa kanyang harapan ay paborito ni na Secretary Tan at Secretary Qiu. Natural na hindi siya nang ahas na saktan siya. Nang magkita sila, maingat din siyang humarap sa kanya. Gayunpaman, nang gustong itayo ni Huang Feng ang gusali ng punong tanggapan, hindi siya nakaramdam ng anumang pressure. Marami na silang nagawang mga proyekto, at marami silang karanasan sa bagay na ito. Sa makatuwid, pagkatapos makinig sa ilan sa mga kinakailangan ni Huang Feng, nangako si Boss Liu kay Huang Feng na magagawa niya ang mga drawing sa loob ng 1 linggo. Kung hindi nasisiyahan si Huang Feng, maaari niyang ipagpatuloy ang pagbabago nito. Kung siya ay nasiyahan, maaari siyang magsimula kaagad upang matiyak na ang proyektong ito ay matatapos sa pinakamaikling panahon na may kalidad at dami. Si Huang Feng ay nasisiyahan pa rin sa ugali ni Boss Liu. Bagamat binigyan siya ng nanay ni Suyamo ng 3 taon,
ayaw ni Huang Feng na gamitin ang lahat ng 3 taon. Nais niyang makamit ang layuning ito sa pinakamaikling panahon na posible. Sa makatuwid, ang oras ay napakahalaga sa kanya. Siyempre, ang lahat ng ito ay nasa ilalim ng kondisyon na ang kalidad ay ginagarantiyahan. Kung hindi matitiyak ang kalidad, kahit na maikli ang oras, hindi maglalakas loob si Huang Feng na gamitin si Boss Liu. Napakasaya pa rin ang pag-uusap ng dalawang panig. Napakagalang ni Boss Liu kay Huang Feng. Naitala rin niya ang ilan sa mga ideya at kinakailangan ni Huang Feng. Sa ganitong paraan, kapag nagdidisenyo ng mga guhit, ang mga ito ay isinasaalang-alang. Bilang karagdagan sa pag-uusap tungkol sa gusali ng punong tanggapan, sinabi rin ni Huang Feng kay Boss Liu na gusto niyang magtayo ng ilang gusali ng dormitoryo. Siyempre, walang problema si Boss Liu. Pagkatapos ng maraming taon ng pag-unlad, ang sukat ng kanyang kumpanya ng konstruksyon ay hindi maliit. Kahit na tinanggap niya ang 2 proyekto ni Huang Feng ng sabay, mayroon pa rin siyang ibang mga proyekto sa kanyang mga kamay. Mabuti rin iyon. Bukod dito, kahit na hindi sapat ang lakas tao, ililipat niya ang ilan sa iba pang kawani ng engineering sa panig ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakakilanlan ni Huang Feng ay hindi karaniwan. Talagang gusto niyang magkaroon ng magandang relasyon kay Huang Feng. Pagkatapos makipag-usap kay Boss Liu, nagmaneho si Huang Feng sa RIG, Sewage Treatment Equipment Manufacturing Plant. Habang dumarami ang industriya ni Huang Feng, matagal na siyang wala rito. Kung ikukumpara sa huling pagpunta niya rito, mas malaki pa ang mga pagbabago rito. Ang mga kawani ay nagbago mula sa 12-dosenang mga tao sa daan-daang mga tao ngayon. Bukod dito, lumalawak pa rin ang sukat. Sa mahusay na kalidad ng RIG, at walang humpay na pagsisikap ni Guo Liang, ang RIG, na kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ay nangunguna na ngayon sa buong lalawigan ng Qing sa industriyang ito. Ang bahagi ng merkado ay patuloy na tumataas. Ito ay isang himala na maaari itong umunlad sa kasalukuyang sukat sa napakaikling panahon. Hindi katakataka na binigyang halaga ni Secretary Tan ang lugar na ito. May ideya pa siyang pumunta dito ng personal para mag-inspection. Gayunpaman, nang maglaon, dahil alam niyang si Huang Feng ang boss dito, at nalaman din niya ang tungkol sa sitwasyon dito mula kay Huang Feng, hindi siya pumunta rito. Gayunpaman, hindi siya pumunta dito, ngunit hindi ito nangangahulugan na ang iba ay hindi pumunta. Sa kanyang mga tagubilin, mayroon pa ring mga pinuno na dumating upang mag-inspection, at ang pagsusuri na ibinigay ay napakataas. Nandito ka pala, sandali lang. Pagkatapos harapin ang dokumentong ito, aalis kami. Pagkarating ni Huang Feng, dumiretso siya sa opisina ni Guo Liang. Sa oras na ito, abala pa rin si Guo Liang. Si Guo Liang ay medyo payat kaysa dati, ngunit ang kanyang buong pagkatao ay mas masigla. Ibang-iba siya sa dati niyang palpak na sarili. Ngayon, mas kalmado na ang ugali niya. Naramdaman pa ni Huang Feng ang ilang aura ng isang superior mula sa kanyang katawan. Pagod, bakit hindi ka maghanap ng ilang tao na tutulong sa iyo? Tanong ni Huang Feng. Kakayanin ko pa rin sa ngayon. Sabi ni Zheng Shuai nang hindi nakataas ang ulo. Nang matapos niyang basahin ang dokumento sa kanyang kamay, tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, nagsisisi ako ngayon na hindi ko dapat pinayagan si Roolan na sumama sa akin. Noong una, gusto kong maghanap ng sekretarya, ngunit direktang tinanggihan niya ito. Oy, sabi mo? Abala ako, ano ang masama sa paghahanap ng sekretarya? Nang makita ang reklamo ni Guo Liang, natutuwang sinabi ni Huang Feng, dapat naghahanap ka ng magandang babaeng sekretarya. Kung makakita ka ng lalaking sekretarya, tiyak na hindi utol si Roolan. May nakita ka bang lalaking amo na naghahanap ng lalaking sekretarya? Sabi ni Guo Liang na masama ang loob. Pagkatapos noon, tumayo siya at sinabi kay Huang Feng, okay, tapos na ako dito. Fair na, okay, sinabi ni Huang Feng, nga pala, sino ang darating ngayong gabi? Ilang tao, panipi, hindi ako masyadong sigurado, pero dapat mahigit 100 tao. Ngayon ko lang nalaman na napakaraming tao sa klase natin ang nananatili sa Jiangzhou, sabi ni Guo Liang. Nang makatapos sila sa universidad, ang bawat isa ay pumunta sa kani-kanyang landas. Maliban sa mga may magandang karelasyon, hindi marami ang nagtanong kung saan nagtatrabaho ang iba.
Sa makatuwid, ngayon lang nalaman ni Guo Liang na maraming kaklase sa Jiangzhou. Kabanata 1150, sumakay sina Huang Feng at Guo Liang sa kotse. Si Guo Liang ay hindi nagmaneho ng sarili niyang sasakyan. Sa halip, diretso siyang sumakay sa kotse ni Huang Feng. Sa kanyang mga salita, kung hindi siya sumakay ng ganoon kagandang sasakyan at nagmaneho ng sarili niyang sirang sasakyan, hindi ba ito maghahanap ng gulo? Ang lokasyon ng party na. Ito ay sa Fenghua Hotel. Alam din ni Huang Feng ang hotel na ito. Ito ay isang napakagandang hotel sa Jiangzhou. Maging ito ay ang mga pinggan o ang serbisyo, ito ay napakasarap. Siyempre, ang presyo nito ay hindi abot kaya para sa mga ordinaryong tao. Kahit na yung mga white-collar worker na minsang pumunta rito ay malamang na mawalan ng kalahati ng kanilang buwan ng sweldo. Hindi inaasahan ni Huang Feng na dito pipiliin ang venue ng party na ito. Tila ang mga taong nag-organisa ng partidong ito ay may malakas na kapangyarihan sa paggastos. Ang party na ito ay dahil sa pagdating ni Wu Hao. Si Wu Hao ang class monitor ni Huang Feng at Guo Liang noong sila ay nasa universidad. Siya ay prangka, kaya ang kanyang relasyon sa lahat ay napakabuti. Pagkatapos ng graduation, bumalik siya sa Shanghai. Ang kanyang pamilya ay nasa Shanghai. Sa pagkakataong ito, pumunta siya sa Jiangzhou sa isang business trip at hindi mananatili ng higit sa ilang araw. Ang isa pang dahilan para sa party na ito ay maaaring samantalahin ng lahat ang pagkakataong ito upang magsama-sama. Kung tutuusin, medyo matagal na rin silang nagtapos. Lahat ay nasa Jiangzhou. Masarap magsama-sama at magkakilala, kaya naman ginanap ang pagtitipon na ito. Sino ang nag-organisa ng party na ito? Sa kotse, tinanong ni Huang Feng si Guo Liang kung sino ang nagmamaneho. Matagal nang pinagnanasaan ni Guo Liang ang kotse ni Huang Feng. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng pagkakataon, kaya natural, hindi siya papayag na palampasin ito. Sa makatuwid, sa daan patungo sa hotel, siya ay nagmamaneho, at si Huang Feng ay nasa upuan ng pasahero. Si Xiao Bing, sabi ni Guo Liang. Huang Feng, ang ganda talaga ng sasakyan mo. Wala pa akong nakikitang pangalawa sa China. Not to mention China, kahit sa mundo, hindi ka makakahanap ng pangalawa. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Nagyayabang ka, halatang hindi naniniwala si Guo Liang. Kahit na ito ay isang limitadong edisyon, magkakaroon ng hindi bababa sa iilan, hindi lamang isa. Bukod dito, kahit na mukhang mayaman si Huang Feng, talagang hindi niya kayang bilhin ang ganoong uri ng limitadong edisyon ng kotse. Oh, tama, naalala ko na. Hindi ba nasa Jiang District din si Wang Tungtong? Pupunta rin siya this time. Isa siya sa mga organizer. Narinig ko na ang pagtitipon na ito ay iminungkahi niya muna, at pagkatapos ay inorganisa ito ni Xiao Bing. Tumingin si Guo Liang kay Huang Feng at sinabing, magiging okay ka ba pagkatapos makilala siya? Panipi, ano kayang mangyayari sa akin? Wala nang relasyon sa pagitan ko at sa kanya. Walang pakialam na sabi ni Huang Feng. Noong nasa kolehiyo na sila, naging malinaw na ang relasyon nila. Not to mention na may girlfriend na siya ngayon, kahit wala, ayaw ni Huang Feng na may kinalaman sa kanya. Higit pa rito, pagkatapos ng huling insidente sa opisina ng pagbebenta, ang kanyang impresyon kay Wang Tungtong ay mas malala pa. Mabuti naman, sinabi ni Guo Liang, ang babaeng iyon ay talagang hindi karapat-dapat para sa iyo. Kahit na si Huang Feng ay hindi mayaman ngayon, sa pananaw ni Guo Liang, si Wang Tungtong, na mahilig sa vanity, ay hindi karapat-dapat kay Huang Feng. Natatakot lang siya na pagkatapos makita ni Huang Feng si Wang Tungtong, medyo hindi siya komportable, kaya sinabi niya kay Huang Feng ng maaga. Pagdating ng dalawa sa hotel, nakita nila si Xiao Bing sa entrance ng hotel mula sa malayo. Parang may hinihintay siya. Nang makita ni Xiao Bing ang kotse ni Huang Feng, may bahid ng inggit sa kanyang mga mata. Nasa Jiang District ang kanyang pamilya, at nagnenegosyo rin ang kanyang pamilya. Bagamat hindi masyadong malaki ang sukat, mas mahusay pa rin ito kaysa sa mga ordinaryong tao. Karaniwan, ang kanyang mga gastos ay hindi maliit. Gayunpaman, kahit na, ang kanyang sasakyan ay ilang daang libong yuan lamang. Ngunit ang kotseng ito sa harap niya, ayon sa paghatol ni Xiao Bing, ay tiyak na hindi bababa sa 1,000,000 yuan. Maaari lamang itong mas mataas. This Fenghua Hotel is worthy of being a top hotel.
Napakaraming mayayaman dito. Ang mga taong makaka-appreciate ng ganitong sasakyan ay dapat mayaman. Sa makatuwid, nang makita niya ang kotseng ito, ang puso ni Xiao Bing ay walang malay na nagkaroon ng ideyang ito. Ang dahilan kung bakit pinili ni Xiao Bing ang lugar na ito para sa pagtitipon sa pagkakataong ito ay gusto niyang magpakitang gilas sa harap ng kanyang mga kaklase at ipakita ang kanyang pinansyal na yaman. Noong siya ay nasa kolehiyo, hindi maganda ang kanyang pagganap sa akademiko. Noong mga panahong iyon, hindi kasing yaman ang kanyang pamilya, kaya hindi siya ang pinagtutuunan ng pansin ng lahat. Ngayong nagkaroon ng pagkakataong magpakitang gilas, si Xiao Bing, na mahilig magpasikat, ay natural na hindi ito pakakawalan. Gayunpaman, nang iniisip pa rin ni Xiao Bing ang mga kaklase na kakadating lang at tiningnan siya ng may inggit at pambabala, nagulat siya nang makitang huminto ang kotse na kinaiinggitan niya, at ang 2 taong lumabas dito ay talagang mga kaklase niya, sina Guo Liang at Huang Feng. Noong sila ay nasa kolehiyo, ang relasyon ni Xiao Bing, Guo Liang, at Huang Feng ay hindi masyadong malapit. Gayunpaman, alam din niya na ang pamilya ni Huang Feng ay mula sa kanayunan at walang gaanong pera. Ang pamilya ni Guo Liang, bagaman medyo mayaman, ay isang middle class na pamilya lamang. Siguradong hindi sila mayaman, hindi niya inaasahan na wala pang 2 taon, ma-appreciate niya talaga ang ganoon kagandang sasakyan. Guo Liang, magaling ka. Ang galing mo talagang magmaneho. Saan ka yumaman? Alagaan mo ang dati mong kaklase. Matapos matigil sandali si Xiao Bing, naglakad siya patungo kay Guo Liang. Para naman kay Huang Feng na nasa tabi ni Guo Liang, hindi na niya ito pinansin. Ang pamilya ni Huang Feng ay orihinal na mula sa kanayunan, at sa pagkakataong ito, nakita ni Xiao Bing na si Huang Feng ay hindi mukhang isang mayamang tao. Natural, ayaw ni Xiao Bing na sayangin ang nararamdaman niya sa kanya. Dahil si Guo Liang ang nagmaneho ng sasakyan, napagkamala ni Xiao Bing na kay Guo Liang ang kotseng ito. Kaya naman, ganito ang ugali niya kay Guo Liang. Anong ibig mong sabihin na yumaman? Nagtatrabaho ako para sa iba. Nakangiting sabi ni Guo Liang, at, ang kotseng ito. Mukhang maganda talaga ang sasakyan na ito. Hindi mo naman binili sa China, di ba? Sabi ni Xiao Bing. Kailangang tumanggo si Guo Liang. Nandito rin si Huang Feng. Saan ka nagtatrabaho ngayon? Nabalitaan ko kay Wang Tungtong na security guard ka. Tumingin si Xiao Bing kay Huang Feng at sinabi. Ilang oras na ang nakalipas, nakipag-ugnayan siya kay Wang Tungtong. Pagkatapos ng lahat, kahit na medyo makapangyarihan si Wang Tungtong, medyo maganda pa rin siya. Noong nasa kolehiyo sila, naisip siya ni Xiao Bing. Noong panahong iyon, kinasusuklaman niya si Wang Tungtong dahil nililigawan niya si Huang Feng. Matapos itapon si Huang Feng, saglit niyang tinuwanan si Huang Feng sa kanyang puso. Hindi na ako security guard. Umiling si Huang Feng at sinabi. Sinabi ni Xiao Bing kay Huang Feng na may habag na tingin, Huang Feng, hindi mo ito magagawa. Kailangang maging down to earth ang mga tao. Bagamat hindi maganda ang trabaho ng security guard, kung tutuusin, ito ay isang matatag na trabaho. Wala kang background. Hindi madaling makahanap ng magandang trabaho sa Jiangzhou. Sa tingin ko maaari kang bumalik sa iyong bayan at subukan. Baka makahanap ka ng magandang trabaho.